At magugulat po kayo, hindi lamang yung nakaraang taon. Magmula pa ng 2023, 2024, 2025, 100 bilyong piso ang direkta na pupunta kay Bongbong Marcos. Ano ang sinabi sa kanya? May kota ka, 2 bilyon, buwan-buwan i-deliver po. Pupunta po ako kay BBM at kay Inay Sara. Maraming sa atin dito ang sumuporta kay BBM at kay Inay Sara. At ako po, sa maraming taon, hindi nakikialam, hindi nagsasalita sa politika. Sinabi ko na rin po yan na pinipilit po ako, inimbitahan na bumalik sa politika, at sabi ko ayoko muna dahil gusto ko mag-focus at bigyan pansin ang negosyo at ang aking pamilya. Nauna po ako nagsalita tungkol dito nang lapitan ako ni Sergeant Protesa. Inilapit po yan ang isang kaibigan sa Universidad ng Pilipinas. Sabi niya, pakinggan mo ng taon ko dahil gusto niya makausap si Senator Dante Marcoleta. Noong nagsalita si Protesa, nagulat ako sa mga sinabi. Mali-malitang salapi ang dinideliver sa bahay ni Martin Romartes. Alam niyo, sinabi pa niya pati ang Department of Health, ang pondo doon pinapakailangan nila. Hindi niya lang ang mga nangyari kung hindi nakita niya yung investigasyon sa blood control. Ang sabi na sir, yung aming mga kamag-anakan binabaha. Yung mismo isang kasama ko, pamilya, binaha na wala ang buong bahay, na wala ang yung palang pinubuhan namin mali-maleta na pera ay buhat ito sa blood control at mga umaanuman niyang proyekto ng gobyerno. Kung naalala niyo po noong panahon na yun, ang panawagan ko panagutin si Martin Romartes. Dahil tinanong ko si Protesa, sabi ko Protesa, nag-deliver pa kayo ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi niya, wala po sir. Ang deliver namin ng pera ay doon kay Martin Romartes. Anong ginawa po nila? Pinaalis si Saldi ko. Umalis ka muna dyan, magkagawa ka, huwag kang magsalita. Nung nagsalita si Protesa, pinatawag ba yung assistant ni Saldi ko? Hindi. Pinabayaan makalabas ng bansa. O matapos nung pinabayaan niya makalabas, si Manny Punoan, si Persamin, pinabayaan si Amina Pangandaman. Kaya itutugtong ko yung kwento, nagulat ako nung nagsalita si Saldi ko. Dahil nung nag-usap kami at kaibigan din yung para sa kapagado ni Saldi ko, ang sabi ko sa tao, alam nyo, paano mo itong naiwasan ng 2 taon? Dahil Pangulo si Bongbong Marcos. Kakainin kayo, magtatago kayo. Pero matapos ang 2 taon, pag hindi kayo nagsabi ng totoo, lalabas ang katotohanan na ninakaw nyo ang pondo ng gobyerno at si Saldi ko ang mastermind. Nagulat ako, nagsalita si Saldi ko. Anong sinabi niya? Nagtitiliban ako ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. 100 bilyong piso. At magugulat po kayo, hindi lamang yung nakaraang taon. Magmula pa ng 2023, 2024, 2025, 100 bilyong piso ang direkta na pupunta kay Bongbong Marcos. Ano ang sinabi sa kanya? May kota ka, 2 bilyon, buwan-buwan i-deliver po. Ano ang nangyari sa mga proyekto natin? Nakita nyo, nandito tayo sa Ortigas. Nandiyan ang subway. Yan po, proyekto ng JICA. Dapat dyan, may pondo tayong ilalaan para dyan at magbibigay ang Japanese government. Tapos dapat dyan, ng 2028. Sinimulan niya ng panahon ni Pinoy, ipinlansya ng panahon ng Pangulong Duterte. Nakuha ang buong programa. Lalagyan lang nila ng pondo, anong ginawa nila? Kinuha ang pondo ng subway, nilagay sa blood control. Noong nakaraang taon, PhilHealth, ang pondo 89 billion. Hindi yung pera ng gobyerno yan. Pero kung nato na yung contribution. Ang ginawa ng Pangulong Duterte, ang sabi niya, kahit na ikaw ay senior citizen na wala ng pera, o kahit na ikaw mahirap, tutulungan ka na ng gobyerno maglalagay ng pera. Pero kayo mga empleyado, buwan-buwan, binabawasan ng
natin para maglagay tayo sa PhilHealth. Kaya pera po namin yan. Anong ginawa? Kinuha ang pondo ng PhilHealth, inilagay sa pondo ng gobyerno, inilagay doon sa unallocated funds. Saan nilagay? Flood control project na doon. Yung PGIC ho, pero din natin yan ipinabayad sa mga bangko. Bakit? Pagka po ang bangko nagsara, meron tayong nilagay na deposito, meron tayong insurance na pera dito. 107 billion. Hindi ho nila pera yan, hindi pera ng gobyerno. Kinuha ang pondo yan, saan nilagay? Sa flood control. Ngayon, si Jude Esperon. Na ano? Si Jude Esperon, pinakilala ko. Nina, Secretary of Defense, National Security Advisor. Ano pa? Chief of Staff. Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines. Chief of Staff. Hindi, ikaw, sabi ka mas mabigat ka. Sabi ko, Jude Esperon, ano? Nagkamali ka. Sabi niya, bakit? Ang tagal mo sa kabinete. Humigit ko muna 12 taon. Kung nag-district engineer ka pala, binilo namin ka. Ito po, ang nangyayari sa kanila. Yung proyekto na sa apoy, wala na. Pagkatapos sa 2020, siya wala tapos. Yung North and South Railway, lalagyan ng pondo, wala na. Yung Mindanao Railway, mga taga-Mindanao po natin nandito. Ha? Dapat to may pondo yan. Saan punta? Wala na sa platform. Yung sa Iloilo, yung Panay Railway, wala na. Gimaras Project. Yan ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Yan po ang pontong ninanakaw. Taon-taon. Ang sabi, siya naman ang nagsimula eh. Siya naman ang nagsabi may nakawan. Oo, sinabi niya. Pero sa katotohanan, galit ang mga tao. Dahil ang sabi noon, meron 5,000 flood control projects. Bigla ako tayong pinahan ng pinahan. Noong nagalit ang taong bayan, sabi sa imbestigahan, ang hindi niya alam, babalik sa kanya ang investigasyon. Ang hindi niya alam, yung pontong ninakaw sa flood control, pumapasok pala sa bahay niya. Sinabi ni Sandy ko, 100 billion. Sabi ni Ping Lacson, sinungaling ka, mali yan. Yung pera, ang nag-deliver, ang sabi niya, ay si Bernardo. Ibinigay kay Trikip. Sabi ni Sandy ko, Senador, mali po yan. Ibang pondo ba yan? At ang binigay ko kay Presidente, 52 billion pesos. Isang taon na lang po yan. Kaya po ako sa konsensya, pagkatapos na mangyari kay Gutesa, hindi na ako nanahimik. Si Gutesa hanggang ngayon, kinuha nila. Nasa Manila. Nagsalita sa Senado, sabi ni Gutesa, hindi ko na ako kailangan ng proteksyon ng DOJ. Ako na humbala sa sarili ko. Matapos po noon, dinitain nila. Hanggang ngayon, kausap ko misis, at meron po kami pureba na dinitain na. Pinabaliktad na namin eh. Pumirong panahon na hindi totoo ang sinabi niya. At ang sabi po niya doon, pinangakuan ko daw at dating magkoleta ng pera para sabihin niya yung mga bagay na yun. Alam mo, sabi ko, okay na. Kahit bumaliktad na si Gutesa, iba na yung sinabi niya, walang problema sa akin. Ang importante, palayain niyo yung tao. Dahil yung sundalo to, siya ang pinaka hindi kumita. Siya ang walang interes. Nagpitpit lang to ng pera. At nakita nito na mali pala yung ginawa ng mga panahon yun. Bakit nila paparusahan ng gano'n? Bakit nila katakutin ng pamilya? Marami pa ho ang lalabas at magsasalita tungkol doon sa kaperahan. Ngayong araw na ho, binigay sa akin ng listahan yung taong-taon na 100 bilyong piso na kinukuha mismo ng Office of the President. Mismo ng Pangulo. Iba pa yung flood control na pinag-usapan natin. Ito, direct na sa kanya. Yung 8 bilyon, iba pa ho yun. Ngayon lang ho natin nakita. Kaya ako nagpapasalamat sa inyo lahat na tayo hindi manahimik at tayo ay kumilos. Tayo lahat magkaisa na kumilos at pag-resignin ang Pangulong ito. Yes! Yes! Importante ho ang pagkakaisa natin at ipakita natin yung ating lakas. Kahit baliktad mo pa tayo magpalakas at
Ang sabi ng military, withdrawal of support. Nag-withdraw ang mga sundalo, nagbaliktaran at sumama sa mga nagproprotesta. Nang EDSA 2, nandiyan na po ako, sundalo, si General Esperon, ako po'y nasa kongreso. Ang sabi ng military, we will withdraw our support dahil wala nang negosyante. Nakikita nila ang problema ng ekonomiya. Wala nang mga taong gobyerno. Nakikita nila wala nang tiwala sa ating pamahalaan. Ang sambayan, maging ang mga OFW natin, wala nang tiwala sa gobyerno. Kailangan natin ipagpinto, malakasin ang ating pagkilos para ang ating kantatang lakas. Ang mga negosyante, ang simbahan magsalita na, bumaba ka na dyan kung nais mo ang makayos ang pamamagitan. Sa inyo po lahat, sa pagkakaisa po natin, of course, kay Congressman Jing Balas, at si Congressman Jing, Ayan sa likod.